Now speak up. Sino ka? Malakas sa sabi ni Stephen sa mapanganib na tono nang humarap itong muli sa kanya. Hindi PJ yung pangalan ko. I'm Debbie Ramirez. Anong sindikato kinabilangan mo? At anong pinaplano niyong gawin sa pamilya Malvarosa? Anong sindikato? I don't know what you mean. Nalilitong tago ng dalaga. Don't fool me. Natitiyak ako may kasabot ka sa labas. And I want to find out how much you have told them about my family. No! Nagkakamali ka. Wala akong kasabwat. At hindi totoo mga binibintang mo sa akin. Hindi totoo? Hindi mo na ako mapapaglalangan pa ngayon? Natatandaan mo pa bang sinabi ko sa'yo dati? You look very familiar to me. Ikaw ang babaeng ilang beses na nagpabalik-balik sa labas ng tarangkahan. Diba? Ang babaeng nagpupumilit na makapasok sa loob ng tahanan ng mga Malvarosa. Paalala nito. Sa una pa lamang, nagdududa na talaga ako sa'yo. That's why when I learned the truth, sinakyan ko na lang yung pagpapanggap. Nanlaki ang mga mata ni Debbie. Hindi niya sukat akalaing listado na pala siya nito. Buong akala niya magtagumpay niyang naitago ang kanyang pagkatao rito. Ngunit nagkamali pala siya. She swallowed hard before saying, Kung gayoy, bakit hinayaan mong... Dahil gusto ko mapatunayan ang aking mga hinala. I wanted to find out kung ano at sino ang nasa likod ng iyong pagbabalat kayo upang ninlangin kaming lahat. Matigas na pahayag nito. I'm sorry. Alam ko walang kapatawaran ng ginawa kong to. Pero nagkakamali ka kung iniisip kong may masama akong hangad sa inyong pamilya. Wala ka masamang hangad sa amin? How can you say that? Gayong pinilit mo nga makapasok dito. Under false pretenses. Malakas sa sabi nito na halos ikapiglag niya. Dahil nga ito lang ang paraan para makalapit ako kay Kent. Isa akong reporter. And I was sent here by my boss to interview him and to make an article about this case. Paliwanag niya. See? Di inamin mo rin may motibo ka nga. Tell me, is that the only reason kung bakit ka nakikipaglapit sa kapatid ko? Because of that dumb interview? Are you fun as my brother? Naguguluhang napatingin si Debbie sa mukha ng lalaki. Bakit tila nakakahimig siya ng kakaiba sa mga pananalita nito? Kung hindi nga lamang niya alam na nasusuklam to sa kanyang ginagawang pagbabalat kayo, ay baka isipin niyang may bahid ng pagsiselos ang galit ito sa kanya ngayon. Hanggang saan na kaya mong gawin? Makuha mo lamang impormasyong gusto mo tungkol sa aking kapatid. Are you willing to sell your body? Kapalit ang article na may susulat mo tungkol sa kaso ni Kent? Ang pagkalito at pagkatakot na darama niya ng mga sandaling yon ay dagling napalitan ng pagkasuklam pagkatapos rumehistro sa kanyang utak ang konotasyon ng pangungusap nito. Bago pa niya napigilan ng sarili, ay mabilis nang umikas ng kanyang kanang kamay upang bigyan to ng malutong na sampal. How dare you? I'm not that type of person. Ikaw pa ngayon na may gana magalit? Tiimbagang nasabi nito habang hinihimas ang nasaktang pisngi. You deserve it. Hindi ko pinagsisisihang ginawa ko yon. At kung uulitin mo sabihin sa akin yung mga paratang na yon, hindi ako mangingi mong sampaling ka ulit. Matapag na tura niya. Ganon? Okay. I will give you something that you're gonna be afraid of. Anong... Ang anumang pagkuprotesta sana ni Debbie ay tila nakulong lamang sa kanyang lalamunan dahil sa mabilis sa pananakop ng lalaki sa kanyang mga labi upang bigyan siya ng magparusang halik. Para siyang itinulo sa kanyang kinatatayuan habang dumadaloy sa kanyang mga ugat ang tila libo-libong voltahe ng kuryente dahil sa pagkakadaiti ng kanilang mga labi. Sinubukan niya maglagay ng distansya sa pagitan nila. Buong person niyang itinulak ang binata. Ngunit hindi lamang ito natinag. Sa bawat pagpapamiglas niya, upang maitulak ito, ay lalo lamang humihigpit ang yakap nito at dumidiin ang halik nito sa kanya. At nagsimula na siyang malito dahil sa aksyon ng kanyang katawan. She knew
that he just wanted to punish her. But how come she was enjoying every minute of it? And she found herself kissing him back with the same intensity. Noong una, ay bahagya pang natigilan si Stephen dahil sa pagtugon ni Debbie. Ngunit na magtagal ay lalo lamang yung pinagbubuti ang ginagawang pananakop sa mga labi ng dalaga. Gayon din, ang pagsusumiksik ng kanyang dila sa loob ng bibig nito. At tila may sariling isip ang kanyang kamay na nagsimulang maglakbay sa katawan ng babae. PJ? Kuya Stephen? Anong... Mabilis na naghiwalay ang mga katawan ng dalawang naghahalikan nang marinig ang tinig ng bagong dating na si Kent. Pagtingin ni Debbie sa mukha nito, ay alam niyang disappointed ang lalaki. Wag nang idagdag pang tiyak na galitin to sa kanya dahil sa nangyari. Kent, I'm sorry. I didn't... Di magkadutong sabi niya, ngunit kaagad ding pinutol yun na marahas sa pagsasalita ni Stephen. Kent, alam mo na ba dati pa, ng ating hardinero isa palang babae? That she is really a reporter who is trying her best to get an exclusive interview para sa kaso mong rape? Yun marahil ang dahilan kung bakit nakikipaglapit siya sa'yo. No, that's not true. Mabilis sa sansala niya. Bagamat totoo nga isa akong reporter, ay maniwala ka sa akin, Kent, na wala akong balak na isulat ang anumang bagay na sinabi mo sa akin tungkol sa'yo. I'm sorry kung... The harm is done. So ano pang sabi ng pagsasorry mo sa akin? Putol na kababatang Malvarosa. I don't give a damn kung isulat mo mang lahat ang mga sinabi ko sa'yo dahil hindi ako kailanman maapektuhan sa anumang publicity. But what hurt most ay ang katotohanan niloko mo ko. Pinaglaruan. Kayong totoong sa loob kong pakikipaglapit ko sa'yo. No, hindi kita niloko. Totoo rin ang ginawa kong pakikipagkaibigan sa'yo. At maniwala ka man, na isa man sa sinabi mo hindi ko isinulat dahil wala taga akong balak na ipasa yun sa aming publication. Helpless na sabi ni Debbie dahil nabasa niya sa mga mata ng kaibigan ang matinding puot habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Ha? Sa palagay mo ba? Paniniwalaan ko pa mga pananalita ng isang sinungaling na kagaya mo? Ayaw na kitang makita pa. Kaya't umalis ka na dito ngayon din. Ituturing ko na lamang na isang panaginip na nakilala kong isang manlolokong kagaya mo. Iyon lang, at marahas at tumalikod si Ken pagkatapos siya nitong bigyan ng isang manunuring tingin mula ulo hanggang paa. Ni hindi nito nagawang tapunin ng suyap ang kapatid, hinabo lamang ng tanaw ang papalayo nitong figura. Nanlulumong napaupo sa kama si Debbie. Pakiramdam niya ay hinang-hina siya. Lihim niyang ipinagpasalamat na pinili ng kasamang lalaki na manahimik dahil hindi na niya alam kung ano pang kayang sabihin kung sakaling muli siyang susumbatan nito. Pagkaraan ng mahaba-habaring katahimikan, ay tinungo na niya ang lagayan ng kanyang mga damit at sinimulang tiklupin iyon. Just what the hell are you doing? Narinig niyang tanong ni Stephen sa mapanganib na tono. I'm not deaf, kaya't malino kung narinig ang sinabi ni Kent. He wants me to leave immediately, so... And you think na ganun lang kadali yun? I'm not as stupid para hayaan kong umalis na parang walang anumang nangyari. You committed a crime, kaya't kinakailangan pagbayaran mo yun. Nanlaki ang kanyang mga mata. What? You mean, ipakukulong mo ko? Kapag ginawa ko yun, ay nakatitiyak akong pagpeprestahan din ng mga reporters ng kagaya mo tungkol sa issue na yon. Kaya't ibang parusang ibibigay ko sa'yo. Sa ganoong paraan, masisiguro ko pang hindi ka makapagbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa aking pamilya sa kasamahan mong reporters din. Anong klaseng parusa yon? Simple. I will hold you captive sa tahanan to hanggat hindi pa naayos ang kaso ng kapatid ko. Determinado ang hayag nito. At kung iniisip mo makakatakas ka, pinapaalalahanan na kita na ngayon pa lang, sa tagal na rin ang pananatili mo sa tahanang to, ay nakita mo naman siguro kung gaano kahigpit ang security dito. Isa pa, sasabihan ko taga mga gwardya na lalong pag-ibayuhin ang pagbabantay ng sa ganun ay hindi ka makaalis.
Hindi mo magagawa yan. That's against the law. Protesta niya. Naiintindihan mo bang sinabi mo? Nang uuyam na pakli nito. Ang ginawa mong pagpasok dito sa bahay ko na may masamang balak ang iligal. Magpasalamat ka na, hindi kita ipinatapon sa kulungan. Masaklap pa mangyayari sa iyo doon. Pero hindi pa rin tamang ikulong mo ako dito. Naglabag sa aking kalooban. Bakit hindi mo na lamang ako hayaang makaalis? Ipinapangako kong hindi ko isusulat ang lahat ng mga napag-usapan namin ni Kent. I'm not stupid to do that, lady. Sino maniniwala sa isang manlolokong kagaya mo? You are going to stay here at hindi ka makakaalis hanggat di ko sinasabi. Maliwanag ba? No! Hindi mo pwedeng gawin sa akin yun. Gagawin ko ang lahat. Enough! I don't want to hear another argument. Tanggapin mo na lamang sa sarili mo that you're at my mercy. Pagkatapos sumarahas sa pagsasalita ni Stephen, ay pagalit itong tinungo ang pinto bago palibag na isinara yun. Napatakbo si Debbie sa pinto, ngunit ganoon na lamang ang panlulumo niya na matuklas ang nakalak iyon at kahit anong gawin niyang pihit ay hindi niya yun mabuksan. No! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to! Open this door, please! Malakas siyang sigaw, kasabay na malakas sa pagbayo ng pinto. Ngunit sa malas ay mukhang walang nakarinig sa kanya. Mabilis niyang tinungo ang bintana at pilit naghanap ng posibleng madaraanan doon. Subalit napapalibutan niyo ng malalaking grills. Nilibot niyang kabuuan ng silid gayon din ang CR upang maghanap na maaaring may pambukas sa pinto o dili kaya sa bintana o kaya escape route. Ngunit hanggang sa makaramdam na siya ng pagkahilo sa sobrang pagod at tensyon, ay wala pa rin siyang natatagpuan. Nanlalambot ang napaupo sa sahig si Debbie. Sumandal siya sa gilid ng kama at pilit na pinagana ang utak. Ilang oras din ang matuling lumipas, ngunit hanggang sa makadama siya ng antok, ay wala pa rin siyang maisip na pwedeng gawin. Marahan niyang ipinikit ang mga mata sa pagbabaka sakaling makatagpo na kasagutan doon. Pagkaraan ng mahabang sandali, ay tuloy na siyang iginupo ng antok. Hindi na niya namalayan nang pumasok sa silid ang lalaki na kasagutan kani-kanina lamang. Nangungunot ang noo nito na makitang himbing na babae habang nakasandal sa gilid ng malapad na kama. Ilang beses din nagtalong isip ni Stephen kung pababayaan na lamang ba si Debbie sa pagkakatulungkong yon o bubuhatin niya to upang ihiga sa kama. Sa bandang huli, ay ang ikalawang option din ang nanaig sa kanya. Subalit nang ipinangko niyang mahimbing na babae mula sa sahig upang ilipat sa kama, ay hindi niya napigilan ang mapabuntong hininga na malalim. Where did you come from, Debbie? Ginulo mo dating tahimik na mundo ko. Nung unang inaakala ko na aakit na ako sa kapwa ko lalaki, at lalong higit ngayon na lamang kung isa ka palang tunay na babae. Anas niya, habang nakatitig sa tulog nitong anyo. Subalit ipagpatawad mong kailangan ko rin protektahan ng pamilya ko. Pero ipinapangako ko rin matapos lamang ang kontrobersyong kinasasangkutan ng kapatid ko. Maaari ka na makalabas ang silid na ito. Pagkatapos niyang mailapag ang babae sa kama, ay pinagmasdan niya to habang mahimbing pa rin natutulog. Sa kabila ng gupit nitong animo isang lalaki, ay hindi may tatangging napakaganda nitong itsura. Maamo ang mukha nito na tila ba isang berhen. Pera lamang kapag nagagalit dahil naglalabas ng apoy ang mga mata nito. Ang mga mata nitong nakapikit ay nakakahalina, kaya naisip niyang, paano na kaya kapag nakamulat at nakangiti? Her after-nose added sophistication to her classic beauty that nobody could resist staring at her. At nang mapagawi ang tingin niya sa mapupulang labi nito na bahagyang kumikibot-kibot, ay gano'n na lang ang naging pagpipigil niya sa sarili na damhin yun sa pamamagitan ng sariling mga labi. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang kakaibang init na nanulay sa kanyang katawan dahil sa alaala ng halik na pinagsaluhan nila kanina. Napagtuunan tuloy niya ng pansin ang kabuuan ng silid na tinutuluyan ng babae. Napakunot ang noo niya
hanggang isang plano ang nabuo sa kanyang utak.